May magandang umaga po sa inyong lahat. Ang hiniling ng ating pastor na ako ay magturo ng isang series on our covenant. Itong covenant na ating isinusumpa kapag tayo ay ah, sasali sa iglesia. Ito ang tipan ng mga miyembro na atin ding inaalala minsan kapag Lord's Supper or other occasion na appropriate. Ito ay binabalikan at inuulit-ulit natin na, na tipan. At ang layunin ng pag-aaral nito ay na magkaroon tayo ng mas magandang pag-unawa noong tipan na isinusumpa natin upang ito ay igawa natin ng may ah, tamang spirit sa ating pag-vow at hindi na para bang ginagawa natin ng napipilitan dahil ito yung requirement para sumali sa membership at upang ding may mga maling pag-unawa ng membership vows na maaaring puntahan kapag tayo ay ah, pinag hindi pinag-ingatan na unawain siya in the proper biblical and theological frame na gusto natin para sa at na kasama sa paggawa ng tipan na ito ay na it was made with careful reflection on the Bible, the confessions of our faith, and other covenants na ginawa na nga ng ibang iglesia. So ito yung pinag-aralan at ito ang naging ating ginawang membership covenant. So ang pag-aaralan natin ay ang ating mga membership vows. Ano ang ating mga membership vows? Yun mainly ang magiging bulk of the series na titingnan natin ano yung ating mga kinocommit na gawin ayon dito sa tipan. Pero meron akong dalawang introductory lesson tungkol sa ating membership vows at sa ngayon ang ating tanong na gustong sagutin, why enter into covenant membership with a church? Bakit natin ginagawa, bakit gawain ng mga Reformed Baptist na ang pagsali sa isang iglesia ay sa pamamagitan ng isang tipan. At doon mismo sa tipan natin, doon mismo sa nakasaad at sa sinasabi natin doon sa ating panunumpa, ay meron tayong makikitang dalawang katotohanan that is maintained in our church covenant. At bilang sagot sa why enter into covenant membership with the church, una, makikita natin from the covenant itself, from the words of our vows itself, that it is not a requirement to be saved. So that is not the reason we make a membership covenant and not the reason we enter into covenant membership with the church. It is not a requirement to be saved, but it is a requirement to the saved. Ang mga taong naligtas na, ito ay hinihiling sa kanila ng Diyos. Sa lahat ng mga mananampalataya sa mundo, ito'y hinihiling sa atin. Kaya tayo ay nakikipagtipan or nakikita natin na tungkulin natin na pumasok into a covenant relationship with the church wherever we are. So, una tignan natin kung paanong sa ating covenant, ito'y nililinaw natin that it is not a requirement to be saved. Hindi ito kondisyon para sa ating kaligtasan. Ito ang sinasabi sa ating membership covenant. Sabi, having been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins, and having been baptized upon our profession of faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we do now solemnly and joyfully affirm our covenant with one another. So ito yung preamble ng ating covenant kapag tayo ay gumagawa ng tipan, kapag ikaw ay bagong miyembro, ito ang una mong sasabihin at ito yung panimula ng membership covenant na iyan. Ang nakapasikil dito ay Tagalog, yamang, basahin ko lang doon, pinagkaloob sa amin ng Diyos na manampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan
at yaman din kami ay binautismuhan nang maipahayag na namin ang pananampalatayang ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kami ngayon ay mataimtim at may kagalakang nagpapatibay ng aming tipan sa isa't isa. Sa tulong ng Banal na Espiritu upang sundin ang utos ng Diyos, kusang loob kaming sumasang-ayon na lumakad ng magkakasama bilang isang iglesia gaya ng itinakda ni Kristo. So ito yung original nating kinatha ay yung English, at actually the words itself ay hindi galing lang or inimbento lang namin. Ito ay hango mula sa ibang tipan ng ibang iglesia. Ito ay ginagamit ng churches na affiliated with the 9 Marks organization. So kung alam niyo yung 9 Marks of a Healthy Church, and yung website 9marks.org, marami sa kanila, ito yung covenant na ginagamit, ito yung ginamit din natin. Having been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of sins, we do now solemnly and joyfully affirm our covenant. So makikita natin na dito sa covenant, nagsisimula na naligtas na. Kaya yung ating simula ay past tense. Having been brought by divine grace. Nangyari na yung pagliligtas. At may pagkilala na yun yung basehan kaya tayo ngayon ay nakikipagtipan ay dahil niligtas na tayo at tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, kaya ngayon tayo ay mataimtim at may kagalakan na nagpapatibay ng ating tipan sa isa't isa. We do now solemnly and joyfully affirm our covenant with one another because we have been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ. So, yung malinaw dyan na it is not a requirement to be saved, na dun sa tipan mismo mayroong pagkilala na hindi siya kondisyon ng kaligtasan, kundi dahil tayo ay naligtas na at ito ay nagmumula sa pangangaral ng Ebanghelyo at ikaw ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos lamang, kay Jesucristo lamang ang tindi sa iyong gawa. At dahil ikaw ay nagkaroon na ng ganong pananampalataya, ngayon ikaw ay may kagalakan na makipagtipan. Ito ay sang-ayon sa ating pahayag ng pananampalataya, Baptist Confession of Faith, chapter 11, yan ay tungkol sa justification. At ito ang isa sa mga detalyadong pag-deny ng kahit anong gawa na maging bahagi o kondisyon ng ating kaligtasan. So makikita natin, ito yung chapter 11, paragraph 1, na ipinapaliwanag lamang yung doktrina ng justification, yung pag-aaring ganap o pagpapawalang sala sa ibang salin. Yung justification, sabi sa ating confession, ay ito yung paliwanag at makikita natin dyan na dito talagang inaalis ang kahit anong gawa bilang kondisyon na tayo ay maligtas. Kung titignan natin, in-emphasize ko yung mga salita na nag-aalis nun, sabi, ang lahat ng mga tinawag ng Diyos, those whom God effectually call it, He also freely justifies. So, ang pag-justify sa atin ay libre. Freely justifies. At itong unang nilinaw, not by infusing righteousness into them. So, hindi tayo niligtas na tayo ay nilagyan ng kabutihan at dahil meron ng panimula ng kabutihan, kaya ka ngayon inaring ganap, kundi sabi, but by pardoning their sins. Hindi na, okay, nagsimula na siyang mabuti kasi binago ko ang kanyang puso. Kaya ngayon, iaariin ko na siyang ganap. Totoo na binago ng Diyos ang ating puso, hindi yun ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay inaaring ganap at hindi yun ang pundasyon ng ating kaligtasan. Ang sabi, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. So hindi na tinitingnan yung simula ng kabutihan sa atin, kaya sinabi, okay, pwede na yan, alam kong patungo yan sa kabutihan, kundi tiningnan ang ating kasalanan at pinatawad yon mula sa kanyang biyaya. At ito daw ay by accounting and accepting their persons as righteous, not for anything wrought in them. So tuloy-tuloy ang ating confession na inaalis ang kahit anong gawa bilang kondisyon ng pag-aaring ganap sa atin. So not for anything wrought in them, na dinulot ng Diyos na pangyarihin sa ating puso, walang kahit anong
di ba, Diyos na mismo naglagay ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng kaligayahan, ng mabuting gawa, hindi pa rin yun basehan ng ang pag-aaring ganap natin. Or done by them. So hindi kahit ano sa mga ginawa natin, but for Christ's sake alone. At may sunod na paglilinaw, not by imputing faith itself as their righteousness. The act of believing or any other evangelical obedience to them as their righteousness. So maging do tinuturo natin, we are justified by faith alone, hindi man lang dahil binibilang nga yung faith as something that is our righteousness, kundi because our faith receives Christ and now we are seen as righteous as Christ Himself. So itong confession natin, sinasabi na ang ginagawa, yun daw katwiran ni Kristo, ang pagsunod ni Kristo, Christ's active obedience unto the whole law and passive obedience in His death is our whole and soul righteousness. Yun yung buo nating katwiran at yun lamang ang ating katwiran, our whole and soul righteousness. At tayo sa relasyon na iyon ay tinatanggap lamang natin yung kaligtasan, receiving and resting on Him and His righteousness by faith, which faith they have not of themselves, it is the gift of God. So, ito ay sa ating confession isang talagang pag-alis ng kahit anong gawa bilang kondisyon ng ating kaligtasan. At ito ay sang-ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. At ito ang sinasabi, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Yan ay isang memory verse na itinuturo sa atin simula bata, at ito ay isang diretsong words from the scriptures na sinasabing ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan nga lamang nga ng biyaya at meron ding pag-alis ng gawa, sabi sa 9, not as a result of works, so that no one may boast. At syempre, dapat nga kasama yung verse 10, at marami nang nagsasabi na dapat hindi tayo tumigil sa verse 9, dahil verse 10, yun yung buong argumento ni Pablo. Pero minsan, ang hina-highlight ng tao, ng iba, maging ng mga mangangaral sa Reformed, ay na yung verse 10, ay pagpapaalala sa atin na bagamat ikaw ay niligtas sa biyaya, ay kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti. Pero ito ay para bang ganito ang kanilang basa sa verse 10. So that no one may boast, but do not forget that we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pero alam natin na hindi yan ang sinasabi ng talatang yan ay, for we are His workmanship. At ibig sabihin, itong verse 10 ay pagpapatuloy ng argumento ni Pablo, at actually ito'y karagdagang argumento ni Pablo upang lalong ipagdiinan na ang mga naligtas ay walang maipagmamalaki. At ang sense ng argument para maunawaan natin, sinasabi niya, wala kayong maipagmamalaki kahit hindi ito not a result of works, so that no one may boast. At bakit ka walang maipagmamalaki? Dahil yung works mo ay gawa lang din ng Diyos sa iyo, because you are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. So wala ka pang mabuting gawa, kasama na sa plano ng Diyos na iligtas ka, ay na ikaw ay pagdulutin ng mabuting gawa. So itong verse 10 ay talagang pagdagdag rin ng argumento ni Pablo na ikaw nga ay naligtas sa biyaya lamang at wala kang maipagmamalaki. So our salvation is not conditioned on any of our works, and that includes, of course, entering into covenant with the church. Pinapahalagahan man natin ng matindi ang pagsali sa iglesia at ang pakikipagtipan sa iglesia ay isang nililinaw in the covenant itself that our salvation is not conditioned on any of our works, including entering into covenant with the church. So, at kung ganon na ito ang tinuturo natin,
uh, isa sa mga implikasyon nito ay dapat sa ating pakikipagtipan sa iglesia, we do not enter into covenant with the church out of compulsion or fear of damnation. Kung ikaw ay may nananatili pa sa iyo na para bang gagawin ko ang pakikipagtipan kasi lahat sila sinasabi na kailangan ko itong gawin, baka ngayong sumampalataya na ako kay Kristo, baka kulang ang aking kaligtasan, baka kailangan ko palang tapusin na ako'y sumali sa iglesia kundi hindi ako ligtas. Muli, those who fear damnation due to sin should run to Christ for salvation, not the church. So, ang ating pakikipagtipan sa iglesia, we enter into covenant as a grateful response for having been saved. Kaya nga, muli, pag binalikan natin yung ating tipan, yung panimula ng ating covenant, yun ang ating nililinaw. Kaya makikipagtipan ka at yun ang sasabihin mo, una pa lamang, I have been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins. So, yung theology under it is that doctrine that we hold dear, that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya ngayon na tayo nakikipagtipan, ay hindi natin to dinadagdag na kondisyon para sa ating kaligtasan. Ito ay tugon natin ngayon dahil tayo ay lubusan ng niligtas at lubusan ng pinatawad sa ating mga makasalanan. And now we solemnly and joyfully affirm our covenant with one another. So itong ginagawa natin na pakikipagtipan ay dahil iniligtas tayo, hindi para tayo ay maligtas. At ngayon, ang sunod na tanong naman, kung ito nga ay malinaw na hindi kondisyon ng ating kaligtasan at ito ay tugon natin, bakit ito ang tugon natin? Why do we respond to salvation by entering into covenant membership with a church? Bakit ito ang tugon na naisip natin? Bakit hindi na ang yaman ng pag-ibig ng Diyos sa akin ay ako kaya ay maging pare? O ako kaya ay magkulong sa kumbento, o hindi na ako mag-aasawa at ialay ko ang aking buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo, ipamigay ko ang lahat ng aking pag-aari. Ito ang maaaring mga maisip nating mga tugon dahil na tayo ay namangha sa biyayang pagpapatawad na natanggap natin. So, bakit ito ang ating nagiging tugon? Again, so sa requirements ng ating covenant, it is not a requirement to be saved, but again, ang i-maintain din ng ating covenant itself, it has a requirement to the saved. Yung mga naligtas na, ito ang tinitindigan nating hinihingi sa mga ligtas. Mga taong nanampalataya na at ligtas na kay Jesucristo, ito iniuutos sa kanila at kailangan nilang gawin. Kung balikan nga uli natin yung covenant, ay sinasabi, ito yung first paragraph na ilang beses na nating inulit, having been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins, and having been baptized upon our profession of faith in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we do now solemnly and joyfully affirm our covenant with one another. At ito yung pagtapos ng paragraph na yan. So, ano yung pagpapaliwanag ng ating affirming our covenant with one another? Sabi, relying on the enabling of the Holy Spirit, in obedience to the command of God, we willingly consent to walk together as a church according to the appointment of Christ. So dito, ating sinasabi na itong ating pakikipagtipan, ang ating pagsang-ayon na lumakad kasama ng isang iglesia ay in obedience to the command of God and also according to the appointment of Christ. So ito ang ginagawa natin dahil ito ang ititinakda para sa atin na mga naligtas, tayo ay sumama sa lupon ng mga banal at ayon sa kanyang itinakda, tayo ay lumakad kasama ng iglesia. Ito'y related doon sa isang tanong sa Heidelberg Catechism. In general, about good works, sabi sa question 86, pagkatapos sa paliwanag na ang ating kaligtasan ay entirely by grace and not at all by works,
tulad ng sinabi natin sa unang punto, sinasabi sa question 86, since then we are redeemed from our misery by grace through Christ without any merit of ours. Why must we do good works? So, yung tanong natin ay, why must we enter into church covenant? Yun yung tanong natin sa lesson. Pero ito in general, bakit ba tayo gagawa ng kahit anong mabuting gawa? Sabi, because Christ, having redeemed us by His blood, renews us also by His Holy Spirit after His own image, that with our whole life we may show ourselves thankful to God for His blessings, and that He may be glorified through us, then also that we ourselves may be assured of our faith by its fruits, and by our godly walk may win others also to Christ. So ito yung nagpapaliwanag kung ano ang saysay ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, kung ang ating kaligtasan ay hindi naman nakabase doon. At itong keyword diyan ay that all our life we may show ourselves thankful. Itong ang Heidelberg Catechism ay hinahati sa tatlong bahagi na nagpapaliwanag, una of our guilt, and then of God's grace, and now our gratitude given as a response to grace. So ito yung panimula ng gratitude portion at nagpapaliwanag kung ano pa ang saysay ng pagsunod sa batas ng Diyos kung hindi base doon ng ating kaligtasan, dahil ito ang ating tugon ng pasasalamat, that we may show ourselves thankful. So itong dahilan why we must do good works. At later on may paglilinaw sa question 91, but what are good works? At ang sagot, only those which are done from true faith, according to the law of God, for His glory, and not those based on our own opinion or the commandments of men. So ito ay isang paragraph na may kamukha sa ating Confession of Faith. Hindi ko nalagay, pero chapter 16, paragraph 1, yun ay good works are only such as are commanded by God in His holy word, not those which are without warrant thereof are devised by men out of blind zeal or any pretense of good intention. So, again, mayroong pagtuturo consistent among all the Reformed churches na ang mabuting gawa lamang na talagang maituturing na mabuti ay yung iniuutos ng Diyos. At kaya in relation to the question that we are now answering, bakit ang tugon natin sa pagliligtas sa atin ay makipagtipan sa isang iglesia at ngayon ay sumang-ayon na lumakad kasama ng iglesia, dahil ayon din sa ating pananampalataya, ito ang iniuutos sa atin ng Diyos. Naniniwala tayo na ito ay kasama sa mga mabuting gawa na iniuutos sa atin ng Diyos, kaya tayo ngayon ay nagkikipagtipan in accordance to the appointment of Christ. Ito actually ay galing sa 1689 Confession of Faith, chapter 26, that is of the church, paragraph 5. Ito yung sinasabi, the Lord Jesus calls out of the world unto Himself through the ministry of His word by His Spirit those that are given unto Him by His Father. So ito ang tinutukoy, yung mga ibinigay daw ng Ama kay Jesucristo, yun ay yung mga elect o yung mga mananampalataya. Si Jesus ang tumawag sa kanila sa pamamagitan ng ministry of the word and His Spirit. At sinasabi na ang pagtawag ng Panginoon at pagligtas niya through the gospel sa mga mananampalataya ay mayroong ganitong layunin, that they may walk before Him in all the ways of obedience which He prescribes to them in His word. So, and those thus called, He commands to walk together in particular societies or churches. Ito ay sinasabi sa Confession of Faith na naniniwala tayong iniuutos ng Diyos na ito nga ay gawin ng mga lahat ng tinawag na maligtas, lahat ay may utos sa kanila na sila'y sumama sa isang iglesia at ipamuhay ang kanilang buong buhay sa mundo kasama ng isang iglesia. At ito ay for their mutual edification,
and the due performance of that public worship which He requires of them in the world. So, ang nakikita natin from this paragraph na He commands to walk together in particular churches for their mutual edification and the due performance of that public worship which He requires of them in the world. So hindi na makakakita tayo sa Biblia ng isang diretsahang utos na nagsasabing thou shalt walk together as a church. Hindi ganoon ang matatagpuan natin sa Biblia, pero kapag nakakita natin yung mga utos sa atin sa mga mananampalataya, makikita natin na ito'y ina-assume na ikaw ay may kasamang isang iglesia. So, halimbawa, sabihin sa iyo na para ikaw ay mabuhay dito sa mundo, sa iyong buong pamumuhay sa mundo, kailangan mong magsikap sa iyong trabaho. So, halimbawa, sinabi sa iyo yun. At wala ka pang trabaho. So, kung wala ka pang trabaho, alam mo na kasama sa kailangan mong gawin ay humanap ng trabaho at magsimulang magkaroon ng trabaho. At kung makita ngayon natin sa buong Biblia na sasabihin sa iyo na go ye therefore and baptize all nations, hindi ba malinaw doon na ito'y isang gawain ng isang iglesia? Dahil una, napakalaki ng gawain, baptizing, make disciples of all nations. Tapos, malinaw din na ang isa sa mga pangunahing kailangan gawin ay magbautismo, isang gawain ng iglesia and is not legitimately administered by an individual Christian. So, malinaw na kasama sa utos ng Diyos at ini-expect niya na ang mga Kristiyano ay lalakad kasama ng isang iglesia. Kaya nga, ang common na nakalagay na citation for this doctrine or for this statement in our confession ay Matthew chapter 28 verse 18 to 20, yun nga yung Great Commission, dahil doon makikita na ngayong na kay Kristo na ang lahat ng authority, ang kanyang utos ay ngayon kayo ay humayo at make disciples of all nations, at malinaw doon na ito'y ginagawa tulong-tulong ng mga iglesia at hindi ng iisang ng mga individual Christians. Yung sunod ay yung Matthew 18:15 to 20. Ito ay ang mga instructions ni Jesus on church discipline, or in cases na makakita ka ng kapatid na may na mahuli mo siya sa kasalanan. At doon, una, malinaw na meron kang relasyon sa ibang mananampalataya, such that meron kayong relasyon na appropriate na kausapin mo siya at itama mo siya. Maliban doon, tatawag ka ng mga witnesses na magtulong kayo na siya ay himukin na magpanumbalik, at sa huli, kung hindi pa rin siya nakukonvince, you take it to the church. So may malinaw doon sa instruction ni Christ. It is assumed that there will be a church eventually that you will go to. At itong Ephesians 4:11 to 16 ay isang malinaw na pagtuturo na ito ang dinisenyo ni Kristo para sa atin, na daan para tayo ay lumakad sa ating buong buhay bilang mananampalataya. Ang sinabi sa Ephesians 4 na sabi ni Pablo, si Kristo daw na umakyat sa langit, siya ang nagbigay ng kaloob sa he granted gifts to them, and he appointed, or ang pagkasabi ay he gave them apostles, prophets, pastors, and teachers. So ang ginawa daw ni Kristo sa kanyang pag-akyat ay nagkaloob ng mga church officers. So yun yung at yung pagkakaloob niya na yon ay yun daw yung magiging daan sa pagpapatuloy mo sa 11 to 16. Yun yung parang mekanismo para ang mga tao being joined together at speaking the truth in love, they are built up into Christ who is the head. So until we are built up to Christ likeness, to utter perfection like Christ, tayo ay mananatili supposedly in the design of Christ na nasa ministry of
the truth through these apostles, prophets, pastors, and teachers na ipinagkaloob ni Kristo sa atin. So, kita natin that it is in the ministry of the church, ito ang kanyang pamamaraan para tayo ay palaguin sa ating pananampalataya sa ating buong buhay. So, itong Ephesians 4:11-16, yung malinaw na pagtuturo sa atin na ito ang hinihingi sa atin sa lahat ng mananampalataya habang tayo ay nasa mundo, na yaan ang ating dapat na ginagawa. At syempre, ang isa sa mga kilala, Hebrews 10:23-25, na tayo daw ay magpatuloy, continue to encourage one another, and do not forsake the assembling of yourselves. At yung huwag daw iiwan yung kapulungan. So ito ay isang malinaw na una, may kapulungan na laging nandun at hindi tama at hindi mabuti para sa iyo na ikaw ay lumayo doon or i-forsake mo yon. Ito nga ikinakabit noong manunulat sa sin that leads to death. Yung iyong pag-alis from the forsaking the assembly, ang sunod dyan ay if you go on sinning deliberately, there will wala nang repentance. So dun nakakabit sa isip ng manunulat na kapag ikaw ay lumalayo dun sa kapulungan, para mong reject what is your lifeline of salvation, which is where the words of eternal life are proclaimed, yung kapulungan ng mga mananampalataya. So dito nakikita natin na even without yung utos, without that command na diretsang nagsasabing thou shalt walk together as a church, ay nakikita natin sa lahat ng pinag-uutos sa atin na ina-assume we will be in a church. Maliban pa doon sa marami sa mga ipinag-uutos sa mananampalataya is to show special love to the brethren, to contribute to the ministry. So hindi natin makikitang pwedeng posible yon if you are not in a church. Ang iisipin mo ba na tungkulin mo ngayon na mag-contribute to every ministry all around the world? Diba? Hindi yun ang ating iisipin na ganoon ang responsibilidad ng bawat mananampalataya. As they are in the church, meron silang doon na particular na tungkulin. Maliban doon, sinasabi na ang mga mananampalataya kailangan magpasakop sa kanilang mga leaders or sa kanilang mga elders. So, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay magpasakop sa lahat ng elders sa buong mundo, at ngayon ikaw ay nasa pangangalaga ng lahat ng elders ng Christian churches, kundi meron kang particular na relasyon sa isang particular na pastor. So, ito yung mga malinaw na nagpapakitang may assumption that all believers will be part of a church. So ito ang nakikita natin. Why do we enter into covenant? Ito yung masasagot even in the words of our covenant itself. Una, because having been graciously forgiven of our sins, we now delight to walk in obedience to His commands. Dahil nakita nga natin na utos nga ng Diyos, or bahagi ng utos, it is according to the appointment of Christ that we walk together in particular societies or churches sa ating buong buhay. Kaya ang tugon natin sa pagkakaligtas sa atin ay tayo ay pumapasok sa pakikipagtipan sa isang iglesia. So, may paglilinaw na yung ating pakikipagtipan ay hindi natin ginagawa out of fear of man or to gain the favor of family, friends, or even the church we covenant with. Hindi dahil sa may mga nagsabi sa atin or na may nagagalit sa atin o nagtatampo sa atin na kapamilya o kaibigan dahil hindi tayo sumasama sa iglesia. O hindi rin tayo sumasama sa iglesia dahil gusto lang natin na mapasaya yung ating nanay o yung ating kapatid, yung ating mga kaibigan, or dahil meron tayong attachment to a particular church, gusto lang natin na gawin
kung ano man yung palakaran sa kanila at kung ano man yung kanilang paniniwala. That is not our motivation in joining a church and entering into covenant with the church, kundi because we have been graciously forgiven, we delight to walk in obedience to His commands. At ito'y nanggagaling sa ating pagtitiwala na His command because nagtitiwala tayo sa Kanyang utos at kung ano man ang ipag-utos niya sa atin ay tayo nagtitiwala na ito'y ikabubuti natin dahil ito ay ang Diyos na siyang nagligtas sa atin. Dahil nga niligtas tayo ng Diyos na ating sinasampalatayanan, anuman ang Kanyang mga pinag-uutos, ngayon meron tayong pagtitiwala na ang mga daan na pinapalakaran niya sa atin ay tungo sa ating ikabubuti. Tayo ay magalak ngayon na sumusunod, we joyfully obey because it is for our own good and for God's glory. Yun nga yung sa Confession of Faith, ang pagkakasabi na ang pag-appoint ng Diyos na tayo ay lumakad kasama ng mga iglesia is for their mutual edification and the due performance of that public worship which He requires of them in the world. So, kaya tayo ngayon ay may kagalakan dahil nga nakatanggap tayo ng kaligtasan without any work of our own, only by the grace of alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya meron tayong kagalakan na gawin itong pinag-utos niya dahil alam natin na ito'y para sa atin din, para sa ating ikabubuti. Ang iglesia ang tutulong sa atin na lumakad sa mundong ito, na harapin ang mga tukso, bumangon mula sa pagkakatisod sa kasalanan. Iglesia ang tutulong sa atin na lumakad sa ating buong buhay at manatili sa ating pananampalataya. At kasama natin ang iglesia na magpupuri sa Diyos dahil tayong lahat ay sama-samang iniligtas ng Diyos. At kaya nga noong sa Matthew chapter 16 ay sinabi ni Kristo, "Upon this rock I will build my church." Hindi niya sinabi na I will save many individuals. Hindi siya deklarasyon lang na marami siyang ililigtas, kundi meron siyang binubuo na samahan. Gagawa siya ng iglesia at dito lumalabas yung kanyang plano na sabi nga sa Genesis, it is not good for man to be alone. We are created for society, and its ultimate fulfillment is in all the saints gathered together in heaven, together worshiping Him and His glory. So ito yung panimula na sa ating lesson kung bakit tayo ay pumapasok sa covenant. Hindi dahil sa ito ay kondisyon para sa kaligtasan at hindi natin dapat takutin ang mga hindi sumasali sa iglesia na hindi mo tinutupad itong baka hindi kaligtas. Hindi ganun. Kundi hihimukin natin sila ngayong iniligtas ka. Niligtas ka sa pamamagitan ng biyaya at sa mayamang biyaya kay Hesukristo. Isang pribilehiyo, isang malaking benepisyo na meron kang mga kasama sa iyong lakad sa buong buhay. At hindi as a condition for salvation, kundi as a requirement to the saved. And again, that requirement is not burdensome. It is for our good and for our glory. So sa mga susunod na lesson, sa susunod ay isa pa uling introductory lesson. Ngayon ay why do we enter into covenant? Ang susunod na introductory lesson ay why these vows? Kung bakit naman ito ang ating mga isinusumpa. And then the bulk of the series will proceed to isa-isahin yung mga vow, anong mga layunin natin at ito ang ating mga isinusumpang vow. Sa ngayon, in this question of why do we enter into covenant, at ang sagot ay not as a requirement to be saved, but as a response to His salvation. So, in line with that, mag-limit tayo doon sa ganong scope. Meron po bang tanong, comments, and anything? Hindi masyado uso dito sa atin yung comments, no? Pero magandang ganun. Kung meron kayong comment, gusto nyo lang mag-express ng
Anything, kahit hindi tanong, pwede naman yun. Maliwanag sa akin yun yung bakit kailangan natin pumasok sa covenant na ito ay dahil response natin ito sa biyaya nito sa atin. At yan ay yung obedience to His commands. Yun ba ay ituturing natin siyang duty? Are we bound to certain duties because these are God's commands? And isa ay privilege, yung privilege natin bilang piniyayaan ng pag-ibig ng Diyos. Yung question ko doon, yung obedience to His commands, are we bound to may falit binanggit ko yung duty? Are we duty bound? Yes. Ang inalis lang natin sa law, or at least what we remove from the law, or what is removed from the law when we are saved, is its punishment of damnation. So we are not under the law as a covenant of works to be thereby justified or condemned. Yun yung ating statement on the law, chapter 19, paragraph 5. Yung sinasabi, it is still of great use to them, showing us that it is our duty. It is still the will of God. It is what is right to do. So in that sense, it is our duty. Pero it is never, again, the condition to be thereby justified or condemned. Yun lang yung nawala doon, but that does not mean it is not anymore our duty. So yung utos sa atin ay nananatiling ating mga tungkulin dahil yun yung tama, dahil ito ang kalooban ng Diyos, at ito yung daan na inilagay niya sa atin at sinasabing ang pag-alis dyan ay mali. Pero ayun nga, ibig sabihin pa rin nun, tungkulin natin siya, hindi lang siya condition for salvation. Meaning, brother, follow up. Yes. Failure to do our duties would ano ba yung magiging ano natin doon? Dapat na maging parang damdamin or ano yung epekto nun sa isang Kristiyano? Ayun, doon sa chapter 19, paragraph 6, the law continues to reveal our sins at thereby we are humbled na makita natin na tayo patuloy pa rin na sumusuway at dapat nating ikalungkot at ikamuhi na tayo ay nagkakasala. And then also we see we are brought again to cling to Christ. That is also expressed doon sa Heidelberg Catechism. Sabi, since wala namang makakip ng duty, why does God still command to preach, that the law be preached so forcefully? Sabi, so that all our life we may know that hindi natin kayang gawin ang batas at tayo nakakapit lang at nakaasa lamang kay Kristo. And now again being realizing how deep our sin is, and doon ulit na amplify na patuloy nga ang Diyos na may biyaya sa atin. So it keeps pointing us to the grace of God, and again our response is to be grateful. And again, that is the beginning of our obedience to the law. And all our life, hindi tayo makakaalis, sabi sa Heidelberg Catechism question, I think 114 or 115, sinasabi na, can anyone keep this perfectly? No, even the holiest have only a small beginning of disobedience. So, lagi tayong nandun na lagi tayong kinder sa ating pagsunod sa kautusan, laging mababa lang ang ating na-attain, even the pinakabanal. At ang nagagawa sa atin noon, yung kakulangan natin ay nagpapaalala sa atin na si Kristo nga lang ang ating pag-asa, at yung katotohanan na yun ay muli nagpapalalim ng ating pasasalamat sa kanyang biyaya, kaya dadagdagan pa natin ang ating pag-ibig at pagsunod sa kanya. Ganun ang tugon sa hindi natin pagsunod.
you. Itong covenant na sinumpaan ng mga magulang na miyembro ng isang lokal na iglesia. Na yung mga anak na dinadala nila sa loob or sa church leader is against dun sa obedience sa Diyos. For example, hindi pa po kasi malinaw sa mga bata, di ba? Sa tinatawag rules. Not unless sobrang very knowledgeable yung mga batang dinadala dito. Mhm. So, ano po yung mga magulang na parang forcefully na pinipinvent yung mga anak nila and in the end is hindi Christian. Yung hindi na nagiging automatic na members of the covenant ang kanilang mga anak dahil lang yung parents ay nakipagtipan. So, yun yung Presbyterian system na yung mga kapag ikaw ay isang Kristiyano and in member of the church, yung anak mo automatic ay included in what they call the covenant community. Sa atin nga at yung tipan natin ay sinasabing pinagkaloob sa atin na manampalataya at binautismuhan pagkatapos nating ipahayag ang pananampalatayang ito. Kaya ngayon ako ay magalak at mataimtim na nagpapatibay ng aming tipan sa isa't isa. So ang assumption doon, ang mga nakipagtipan ay nakatanggap na ng biyayang pagliligtas, nagpabautismo upon profession of faith. So hindi under covenant ang yung anak ng miyembro dahil lang anak siya ng miyembro. Pero as parents ay tinuturo natin or kasama sa duty ng isang parents to guide him in the ways of the Lord at ituro sa kanya kung paanong ano ang tama. So hindi dahil sa tipan mo yan, so that is hindi nga kasi natipan niya yon, kundi yun yung tama. Yun lang yung talagang dahil ito ang dito mo malalaman ang iyong kasalanan, ang iyong kailangan ng kaligtasan at ang pamumuhay na nararapat bilang tugon sa kanyang kaligtasan. So kaya siya dinadala sa iglesia at ipapakita sa kanya kung paano paano mabuhay sa mundo, ano ang hinihiling ng Diyos sa lahat ng tao. So lahat naman ng tao ay nasa ilalim ng batas ng Diyos. Yun nga lang sila ay hindi sa covenant hindi in terms of covenant masasabing responsible to the obedience, kundi under natural law, under the universal law of God, sila ay may mga tungkulin na tinuturo natin sa kanila yon upang kinalaunan ay makilala nila ang kanilang kasalanan at maturuan sila tungkol sa kaligtasan kay Jesucristo. Yun yung so may same problem na laging binibring up ng mga Presbyterians also na so yung anak mo ba tuturuan mong mag-pray kasi hindi mo siya tinuturing na member of the covenant. Pero paano yun na hindi naman siya Christian tapos sasabihin mong tuturuan mo siyang tumawag sa Diyos. Hindi ba nakakamuhi lang sa Diyos ang kanyang pagtawag? Parang ganun yung mga sasabihin. So sa kanila yun ay proof supposedly na kapag anak mo dapat ang consideration mo sa kanya ay na i-consider mo siyang kasama agad in the community. Pero hindi ganun ang tinuturo sa Biblia na we just show our children the way they should walk. And part of the way they should walk is to call on God. Kasama yun sa prayer, sa ating Confession of Faith, chapter 22 of Religious Worship and the Sabbath Day. Mayroong statement doon that prayer is part of that religious worship which God requires of all men. So kasama sa lahat, ito'y hinihingi sa lahat na tumawag sa Kanya. Kaya sinasabi natin, including to our child who is yet an unbeliever, na tumawag ka sa Panginoon at eventually, hopefully, tumawag siya sa Panginoon through Christ na maligtas. Yun. Very detailed. Follow up lang doon sa question, Yeah. saka sa sinabi mo bro, sa answer mo. Kasi di ba pag unbeliever bro, wala pa sa kanila yung talagang blessing. Kumbaga common grace lang yung nasa mga unbeliever. So paano yon yung mga anak namin
na ano, 'di ba? Tinuturuan naman namin in the way they should go, no? According sa scripture. Pero ah parang lumalabas ba common grace lang talaga yung blessing na nakakamit nila for that for the time na unbeliever pa sila. Well, yung common grace naman is not something na sabihin natin common grace lang. Even in Peter, it said that the patience of God, even to those who are unrepentant, is meant to lead them to repentance. So itong pagpapakita ng Diyos ng kabutihan even to the unbelievers is to reveal God's heart to them, is also an illustration of God's heart to them na merong mabuting layunin ng Diyos na siya ay a God who is gracious and kind and loving. And so, yun ay nagpapakita na to them na God loves and that merong pag-ibig sa Diyos na maaari nilang makuha ang kapatawaran kung sila ay sasampalataya kay Kristo. Ngayon, kasama naman yan na sa pagtuturo nga natin, hindi yung common grace ang kailangan nilang sampalatayanan para maligtas, kundi doon pwedeng magkaroon na ng pag-udyok sa kanilang puso na napakabuti nga ng Diyos, ako'y walang pakialam sa kanila, pero binibigyan niya ako ng hininga araw-araw at binibigyan ako ng pagkain at binigyan ako ng magulang na inaalagaan naman ako ng tama. So, ito ay nakita niya yung common grace at nagkaroon siya ng pag-unawa na ang Diyos ay mabuti. And therefore, mauunawaan niya na meron siyang na itong mabuting Diyos ay tama lang na paglingkuran, hindi ko siya na paglilingkuran, kailangan ko ng patawaran at yun ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, again, all of that will lead you to Jesus Christ supposedly na yung common grace na yan is hindi natin sasabing isang maliit na influence, that is a large revelation to all mankind that God is deserving of our worship and that we can go to Him for salvation. And yes. Meron pang follow-up. Since every one of us has these tendencies not to disobey, now how are we going to approach one another so that to avoid legalism? Mhm. Parang ganun kasi parang pagka since meron tayong dapat sumunod tayo pero parang may iwasan na tayo ay mapunta dun sa legalismo na ikino-correct naman natin yung bawat isa. Ayun, ang word na ginamit sa Galatians 6:1 ay if anyone sees anyone in transgression, you should correct him or rebuke him in a spirit of gentleness. At ito ay nanggagaling sa isang pusong ang nakakaunawa na ako rin makasalanan. Ako rin ay tulad niya at biyaya lamang ng Diyos ang nagligtas sa akin at nag-ingat sa akin, kaya ako ay hindi nahuhulog sa ganyang kasalanan or naiahon na sa ganyang kasalanan. So given all those considerations, may puso tayo na lumapit in gentleness and understanding and compassion to a brother who is in sin. Kasi nakikita natin, yan nga ay maaaring kahulugan mo din. Hindi ito nag-aalis ng sternness on occasion. Maaari pa ring mangyari na after repeated rebuking na hindi pa rin nakukonvince, kailangan mo na ng sterner voice. At minsan nangyari nga din kay Pablo, hindi ba? Si Pablo ay nangangaral sa mga Hudyo sa Acts, at siya mismo ay dating isang blind Jew na persecutor of the church. So alam niya yung kalagayan ng Hudyo na mahirap sa kanila tanggapin ang ebanghelyo. Pero kung after niyang magministeryo doon ng ilang linggo, ng ilang buwan, tapos lahat sila reject pa din, lalabas na sa kanya, your blood be on your own heads. Kasi nga, may ganun din na pagkatapos ipakita sa kanila yung yaman ng biyaya, pati yun ay kanilang reject, may sternness na appropriate in that. Pero in general, sabi nga, kung meron kang awareness of your own sinfulness, yung kasalanan ng iba is not something that na mag-encourage sa iyo ng self-righteousness or ng pride. Isang magandang sabi ni Jonathan Edwards sa isa sa kanyang resolutions ay na resolve that if I see any sin in any other person, to use that as an occasion to
to remember my own sin, na maalala niya ang kanyang kasalanan at magkaroon siya ng humiliation of himself as if no one has been as vile as I. Pag nakita mo yung kasalanan sa iba, gamitin mo yun na okasyon para maalala mo din ang iyong kasalanan. So sa paglapit mo sa kanya, gagawin mo nga ito ng may pag-unawa, pag-ibig at kagustuhan na siya ay makabangon dahil alam mo nga na yun ay para sa kanyang ikabubuti. Yun po. Thank you, Brother Lee. Hindi naman po kasalanan, pero yung what if yung kapatid ay meron namang ibang theological position sa'yo? Parang, alam mong may hindi siya naiintindihan dun sa position mo, pero parang, usually meron kang attitude ng, paano mo naiwasan yung attitude ng condescension sa mga kapatid na yun, at paano mo siya parang i-enlighten po sa view mo? Meron siya. So, para malabanan yung spirit of condescension, again, halimbawa, isa sa mga pinaka nag-uudyok ng kayabangan na doktrina ay yung Calvinism, kaya nga may tinatawag na cage-stage Calvinist. Pagkatapos nilang matuklasan yung doctrines of Calvinism, which is complicated and it's may pagka-advanced, nagkakaroon sila ngayon ng parang condescension sa iba na hindi tumatanggap. Ang sabi ni John Newton sa kanyang sulat sa isang young man, kung isipin mo lang, the very doctrines itself that you embrace and is raising pride in you ay actually designed to teach you that you are supposed to be humble. If you are unconditionally elected at naunawaan mo yun, edi alam mo na yung pagpili sa iyo ay hindi dahil sa kahit anong kabutihan sa iyo, at ikaw ay pinilit lamang baguhin by His irresistible grace because you were totally and radically corrupt. So, kung ikaw ay may ganung pag-unawa sa iyong kasalanan at naunawaan mo yung doktrina na yon, alam mo na pati yun ay biyaya lamang ng Diyos. So, kaya ka mawawalan ng condescension ay kapag naunawaan mo yung any even advancement in knowledge ay biyaya nga ng Diyos which is revealed to you. So, may dalawang verse that comes to mind. Si Paul, sabi niya in Philippians, may sinabi siya doon na kung hindi nyo pa nauunawaan ito, God will reveal that. Based on the word of God, may based on our own not by any kagalingan sa ay kasama sa iyo lahat ng iyak na alam na hindi
Brace yourself. Stand. Close na tayo. Next week. Continue the